Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Noni and Coring Adviento na nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Kung namumuhay tayo ayon sa pamantayan ng mundong ito, mananatili lamang tayong naghahanap ng kaginhawaan at umiiwas sa anumang magdudulot sa atin ng sakit o kahirapan. Subalit sino mang sumusunod kay Jesus ay dumadaan sa misteryo ng pagpapakasakit at ng kamatayan. Sa banal na Eucharistia, hingin natin sa Panginoon na patatagin tayo sa pananampalataya upang ganap natin siyang masundan. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Magsitayo po lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nasa ika-22 linggo sa karaniwang panahon.
Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarama, sinasamba ka langit sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, hari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, ang panganak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalululog sa kalan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay, manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Dumadaing si Propeta Jeremias sa Panginoon dahil sa mga paghihirap na dulot ng kanyang pangangaral ng salita ng Diyos.
Nababanaag sa buhay ni Jeremias ang tungkuling gagampanan ni Jesus, ang Mesiyas na pahihirapan at papatayin ng tao. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako iyong hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balana, maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira. Pinagtatawanan nila ako at inuuyam sapagkat ipinahahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di nasasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito. Hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay ating pong aawitin, aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw roo'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupuri, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabi ka, Habang ako'y nabubuhay,
at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawi ng papuri ialay. Sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umawi. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang nanghahawa, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasa'y natitiyak. Inaanyayahan ni San Pablo ang lahat ng mga Kristiyano na tumulad kay Jesus at manatiling tapat sa kalooban ng Ama at hindi makiayon sa isipan ng mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa 3 araw, muli siyang mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, wag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Isang mapagpala at maulan na umaga po ng linggo sa inyo pong lahat. Kamusta? Kaya pa ba? Isusunod pang bagyo. Sige, pasok na kayo. Sabay-sabay na kayo. No? Pero kakayanin naman po at ilang bagyo na tayo sa buhay natin, no? Na nasusurvive naman natin lagi. Pero siyempre, given naman na laging may bagyo sa buhay natin, dapat din tayong natututo. Kasi kung wala, wala lang. Ang tingin natin sa bagyo, problema. Tingnan po natin muli. Balikan ko lang po ng kaunti yung background ng atin pong ebanghelyo. Kasi nung nakalipas na linggo, ang sabi ni Jesus kay Pedro, Mapalad ka, Pedro, dahil inihayag sa iyo yan ng Diyos. Pero ngayon, ang sabi ni Jesus, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Nung nakalipas na linggo, ang tanong ni Jesus, Sino ako para sa inyo? So gusto manaman ni Jesus yung lalim ng kanila pong ugnayan, yung relasyon. Kilala niyo ba ako? Kasi kapag kilala mo ang isang tao, kahit anong sabihin nila tungkol dyan, hindi ka masisiraan ng loob para iwan yan. Kaya yung tanong o yung pahayag ni Pedro, ikaw po ang Kristo. Ibig sabihin, ikaw ang Mesiyas, ikaw ang tagapagligtas namin, ikaw ang anak ng Diyos. Wow, ang galing! Mabuti naman kung ganon. At dahil doon, ipinagkatiwala ni Jesus ang susi sa simbahan na kanyang itinatag. At ang sabi pa niya, ano man ang ipagbawal mo dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ganon tayo ka-close. Ganon kita pinagkakatiwalaan para yung susi, kung sino man ang makakapasok din sa langit, meron kang say. Kaya nga, ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ganon ako kalaking tiwala sa iyo para ibigay ko ang susing ito.
Okay na tayo ha, close na tayo. Ngayon, ang sabi, narinig natin, lumayo ka, Satanas. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, lumayo ka, Satanas. Bakit ba pinalalayo? Kasi ibang sumasapi ngayon kay Pedro Dahil ang sabi ni Jesus, ang pinakatapusan kasi ng paglalakbay ni Jesus, yung pinaka-mission niya, yung goal niya, nandoon sa Jerusalem. Kaya naglalakbay nga mula Bethlehem, mula Nazareth, naglakbay sa iba't ibang lugar, no, para hindi sila maulanan, lumalapit sila. Lumalakas na naman po ang ulan. No? Sumilong lang po. Dito sa gilid, meron pa pong upuan dito. Kasi sabi, ayaw niyong pumasok ha. So, pauulanin natin para pumasok kayo talaga. Masarap din naman yung pakiramdam na nararanasan natin tong mga tulo, no? Kasi minsan, pag masyado tayong komportable na sa buhay, no, hindi na tayo nakaka-relate sa ibang karanasan. Yung mga nararanasan ng mga binabaha, no, yung hindi sila nakakatulog kasi nag-aabang sila ng tutulo yung ulan. No? At doon, napapadasal tayo. Balik tayo dito. Okay. Sabi ni Jesus, pagdating natin sa Jerusalem, ang anak ng tao dapat maghirap. Dapat maghirap. So inevitable, hindi dapat iwasan. Kailangan niya maranasan yon. Ipapapatay siya, pahihirapan ng mga punong saserdote, mga iskriba, pero mabubuhay. Pero sabi ni Pedro, Panginoon, lumapit siya, no? Kasi nga, close na sila Nasa akin na yung susi, di ba? Binigay mo naman sa akin Pinagkatiwala mo naman sa akin. Sabi ni Pedro, Panginoon, hindi dapat mangyari yan. Hindi natin nahayaan, no, na mangyari yan. Kaya ang sabi ni Jesus, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Nakuha ba? Hindi porket binigyan ni Jesus ng susi si Pedro. Hindi porket close na sila ni Pedro, ay may kapangyarihan ng pigilan ni Pedro si Jesus. O kaya naman, kontrolin ni Pedro si Jesus sa kung ano ang kanya pong pinaka-goal. Yung pinaka-mission niya. Kaya tingnan po natin, no? Yung aral nito para sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Sa mga may asawa po dito, kamusta? Masaya ka pa ba? Mayroon bang sense of fulfillment? Kasi importante yun sa tao, no? Yung nararamdaman mo na nagkakaroon ka pa ng halaga. Kasi bago ka nag-asawa, malinaw sa iyo yung goal mo kung saan mo gustong makarating, malinaw sa iyo, gusto mo yan Yung pangarap mo, nung nag-asawa ka, kamusta? Saan ka nakarating? Saan ka nakarating? Divisoria. Kasi ito yung minsan, yung kadalasan pagkakamali natin. Kapag sana, no, kung papasok tayo sa relasyon, friendship man yan, o organization, o pamilya, tayo dapat ang nakakatulong para mas mag-develop pa yung potential ng isang tao. Ang problema, tayo mismo ang pumipigil doon sa tao para ma-open up pa, mabukas pa yung kanyang pakpak at makarating pa siya ng malayo, makalipad pa ng matayog.
Kaya lang tayo mismo ang pumipigil sa kanya para ma-develop. Kaya yung iba, ending up na maghiwalay tayo kasi hindi ako nagiging masaya sa'yo. Masyado mo kong kinokontrol. Dati, very supportive ka eh. Pero ngayon parang, wag na mo nang gawin yan. Wag yan. Diyan ka na lang. Kaya imbis na tulungan mong iangat, pinipigilan mo. Kung hindi mo pinipigilan, hinihila mo pababa. Kasi nga, takot tayo sa hirap. Parang ayaw natin maapektuhan ng paghihirap. Kaya ito, si Jesus, pahihirapan, Panginoon siya. Magiging hari siya. Hindi pwede yan. Kaya nagkamali ng pananaw o pag-iisip itong si Pedro at ang mga alagad. Na kapag sumama ka pala kay Jesus, akala nila, puro sarap, puro hirap, giginhawa na. Dati kasi silang mangingisda. Mahirap lang. Meron tayong misconception ng pag-intindi din, no, ng ayaw natin silang mahirapan. Maraming bata dito, no? Minsan sinasabi ninyo, kadalasan mga magulang, ayaw ko silang mahirapan. O kaya naman yung classic na, ayokong maranasan nila yung hirap na dinanas ko. Pero hindi nyo napapansin, mas nagiging mahirap sa kanila ang buhay. Ayaw mo silang maghirap, di ba no? Ayaw mo silang maghirap, kaya ikaw, sub-sub ka sa trabaho. Wala ka ng time sa kanila. Pero hindi mo alam, hirap na sila sa ibang paraan. Kasi tayo, halimbawa lang po, no, tayo, naghihirap tayo noon. Wala nga tayong makain noon. Pero sama-sama tayo. Kaya nga nakaya natin kasi sama-sama, mayroong presensya nandiyan. Naghihirap man tayo, may kasama din tayo na kaya natin to, isang araw lang naman nagutom to, tutunog lang naman yan. O mamaya-maya, okay na yan. Bukas kakain, bawi tayo bukas. Alam yung mga sinasabing, ayaw ko silang maghirap, kaya tuloy ikaw, napipilitan kang gumawa ng masama. Kasi gusto mo silang maging masaya. Ayaw mo maranasan nila ang hirap. Diba? Dito po sa atin, no? Yung mula doon, yung eskwelahan doon, Pedro Guevara, yung doon, yung malaking eskwelahan doon sa may Recto, Abad Santos. Sino mga nag-aral sa Abad Santos? Mula dito, nilalakad nyo, di ba? Mahirap ba? Pero yung mga bata ngayon, i-trike nyo pa. Kasi ayaw nyo silang mahirapan. Tama? Ayaw nyo silang mahirapan. Pero kung titignan mo, dun sa hirap na naranasan mo, nagkaroon ka ng sense of direction. Kasi nilalakad mo nalalaman mo yung mga pasikot-sikot. O ngayon, iwanan mo yung bata dyan, maliligaw. Walang sense of direction sa buhay. Kasi walang nararanasan hirap. Kasi magahalaga yun. Nararanasan ng hirap, pero dahil merong itinuturo sa atin, may natututunan tayo. Sige, bigyan natin. Kasi hindi natin naranasan yung computer. Talaga namang walang computer noon. Pero hindi natin nararanasan yun. Diba? Kaya naman ikaw ngayon, bigay ka ng bigay, update ka ng update. O anong mayroon ng mga bata ngayon? Anxiety, depression. Pero nasa kanila na lahat eh. Pero mayroong mga ganyang lumalabas dahil walang kasama. Walang kalakbay.
Hmm. Ayaw natin ng hirap. Kaya madalas, dasal natin sa Diyos, ayoko na pong maghirap. Sana, kung sa panahon ng hirap, nakaya natin. Kasi hindi naman laging hirap. Hirap. Tingnan nyo nga ang buhay, hindi naman laging hirap. Dati, oo. Pero nakaranas ka rin ng ginhawa. Tapos may hirap ulit, tapos mas ginhawa pa. Kaya lagi, Lord, wag mo ipahintulot. Wag. Mali. Kasi sabi ng demonyo, sa pagsaking ka sumunod, masarap lang ang buhay. Pero kasi nung ngalingan, ayaw yung mga bata dito, masyadong ini-spoil. Ni hindi nga marunong maghugas ng plato. Ni hindi nyo pinagluluto. Sabi nyo, ayaw kong maranasan niya ang hirap. Pero dahil doon sa hirap, natuto, ikaw na pinakamasarap magluto ngayon, di ba? At kaya ka hindi iniiwan ng asawa mo kasi masarap kang magluto. Tama ba? Mag-aasawa, hindi marunong gawain ng bahay kasi hindi pinaranas. Muulan naman kaya pwede tayong mahaba. No? So, yung isang bagay na ayaw na natin ng hirap, kung hindi natin mararanasan ng hirap, di natin matututunan ang aral ng buhay. At kung sakali may mga Pedrong sa buhay mo na imbis na tulungan kang marating ang destinasyon mo, mas mabuti pang palayasin mo na yan. Alisin mo sa buhay mo. Yung mga happy lang tayo. Hindi yan totoo. Nagpapanggap lang yan. Kasi yung mga totoong kasama sa buhay, sa hirap at ginhawa. Sa ginhawa, sa hirap at ginhawa. Hindi yung paghirap, wala sila eh. Iiwanan ka nila. Malinaw ba? Ko alam kung bahagi ng hirap nyo, yung may sakit kayo. Dasal kayo ng dasal na sana alisin na ng Panginoon. Pwede sabihin, hindi, wag. Kasi may tinuturo. Mayroon dapat matutunan ng pamilya sa paghihirap mo. At gustong marahil, no? Pwedeng sabihin, kaya mo yan, malakas ka, at pag naipakita mong malakas ka, mas maraming tao ang mai-inspire. Mas maraming tao ang maliligtas sa katatagan mo, sa tibay ng loob mo. Kaya hindi pwedeng buhay na walang pagsubok, hindi pwedeng buhay na walang paghihirap. Pero sa lahat ng yan, hindi tayo iiwan ni Jesus. Yung totoong pangako sa hirap at ginhawa, sa dusa at saya, kasama tayo ni Jesus. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng krus ni Jesus ay makamtan natin ang maluwalhating kaharian sa langit. Buong pananalig nating idalangin, Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono, patuloy nawang magningas ang iyong salita sa kanilang mga puso upang ito ang maging inspirasyon nila at lakas. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, turuan mo nawa silang magmasid, magpasya, at kumilos ayon sa iyong pananaw at hindi ayon sa batayan ng mundo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga may sakit, mga naghihirap, mga nasa bingit ng kamatayan, at sa lahat ng dumaraan sa mga pagsubok ng buhay. Makatagpo nawa sila ng pag-asa mula sa kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa lahat ng binyagang Kristiyano, turuan mo kaming mamuhay ng payak at nagsasakripisyo upang maging mabuting katiwala at tagapangalaga ng buong sannilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at ang mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, tuyan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Nilob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Asana sa kaitaasan, pinapalaw na paririto sa ngalan ng Panginoon. Asana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, kami mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, kami mahal, ngayon at magpakailan. O
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Mark Lester na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay umihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa ating simbahan, maraming kailangan na maisaayos na ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng kanan. Halina't pagbigay ng ayon sa kalooban. Durang paniyak, siyang kailangan sa pagtaguyod ng ating simbahan. Ang tipon ito, hindi ay ng soledad ang siyang magbibigay. Sa ating simbahan, marami kailangan na maisaayos na ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng kanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban. Tulong paniyak, siyang kailangan sa pagtaguyod ng ating simbahan. Ang tipon ito, hindi ay dala ng soledad ang siyang pagbibigay. Tulong paniyak, siyang kailangan sa pagtaguyod ng ating simbahan. Ang tipon ito, hindi ay dala ng soledad ang siyang Ng pansin ang De Leon family upang ipasa sa susunod na pamilya ang Mahal na Birhen ng Santo Rosario sa Gallardo family. Maaari na po kayong pumunta sa harapan. Para sa mga paanyaya, sa darating na ikapito hanggang sa ikasyam ng Setyembre ay ang Triduum Mass para sa kapistahan ni San Nicolas de Tolentino. Ang ating pong banal na misa ay sa ika-6 ng umaga at sa ika-6 ng gabi. September 8, araw ng Biyernes, ay ang kaarawan ng Mahal na Birheng Maria. Tayo po ay magkakaroon ng pag-aalay ng mga cake, cupcakes at mamon sa ganap na ika-6 ng umaga at sa ika-6 ng gabi.
September 10, araw ng linggo, ay ang kapistahan ni San Nicolas de Tolentino. Tayo po ay magkakaroon ng pagbabasbas ng mga tinapay sa ganap na ika-6, ika-9 ng umaga at sa ika-6 ng gabi. Ang ating pong prosesyon ay sa ika-6 ng gabi pagkatapos ng banal na misa. Maraming salamat po. Ngayon po ay unang linggo ng buwan, kaya lahat po ng nagdiwang na at magdiriwang ng kaarawan sa buwang ito, kung maaari po pumunta sa harapan para po sa espesyal na panalangin at pagbabasbas. Dito po. Manalangin tayo. Diyos ng sanlilikha, napupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng mga kapatid naming ito na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating ng mga masayang taon. Lahat na ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Karagdagan po, sana po ay makapag-alay kayo ng mga cake sa birthday ni Mama Mary sa September 8. At simula ng Triduum ng San Nicolas, tayo po ay nakatira sa district o distrito ng San Nicolas. Kung kaya't ang ating po ikalawang patron ay si San Nicolas. Kung kaya po yung Triduum magsisimula sa September 7, 8, and 9. And then pagdating po ng September 10, yan po ang kapisahan ni San Nicolas. Kaya hinihiling po namin, pakiparating po sa inyong mga kakilala na mga tatakbo sa darating na barangay elections. Chairman, kagawad, mga SK na makiisa po sa gaganapin nating prosesyon. Ito po ay pagdarasal natin na mas makapili tayo ng mga karapat-dapat na maglingkod sa ating pong distrito, sa mga barangay dito sa district natin. Halinggo po yan pagkatapos ng 6 p.m. Mass. So lahat po, no, na iba-iba man ang kanilang mga, ano ba tawag dyan, partido ba tawag dyan, o grupo, no, na nakapag-file naman na. No? So lahat po ay inaanyayahan. Hindi po ito parang ano tawag doon? Yung pangangampanya kasi bawal naman po yun. No? Pero ito ay prosesyon para sa pagdarasal natin sa lahat ng naghahangad na makapaglingkod sa atin pong mga barangay dito sa distrito ng San Nicolas. So, welcome po ang lahat. So, pakiparating na din sa inyong mga kakilala. Yung mga barangay natin, meron tayong 13 barangay dito po sa ating parokya sa distrito ng San Nicolas. Yung mga gusto pong mag-offer ng tinapay sa September 8 at September 10. Kasi si San Nicolas po ay kilala rin doon sa pamamahagi ng tinapay. Kaya mayroon tayong St. Nicholas bread. So, pakidala na lang po dito sa ating pong parokya. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon
Sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Shimmer, Papa, Reba, Papa, Papa, Reba.